Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ay bumabalik tayo sa inyong kapawid. Magandang araw po sa rehiyon ng araw, mga kapatid naming Pilipino. Sa oras pong ito ay ating tatalakayin ang pagmamahal natin sa ating sinilangang bansa sapagkat napakaganda po ng may sariling wika. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 10 verse 5 na ang bawat bansa, ang bawat pulo ng lupa, ay may sariling wika. Kung papatayin ka lang, kung sisirain lang ang dignidad mo at pagkatao para lamang sa monumento nila, para lang sa fame names o Pujian ancestry, para lamang sa mga sikat na artista, sa mga sikat na politicians, sa mga sikat na mga pinuno ng ating bansa mula noong June 12, 1898 hanggang ngayon. Pero wala tayong bansa at walang wika. At sinisira ang ating dignidad. Para ano pa para maging Pilipino? Sino tayo? Sino tayo sa kalangitan? Yun ang sabi ni Dr. C. Rizal. Okay, so dito po ulitin natin na napakahalaga kahit sa logo lang ay ma-interpretan natin na kung sino tayo sa logo, kasi maraming gumagamit ng logo ng araw pero hindi nila alam kung sino sila. Pumapatay sila sa rehiyon ng araw pero hindi nila kilala kung sino sila, sino ang kanilang mga magulang, bakit nila pinaglilihim ang pagkatao ng Pilipino at pinagtatakpan na sila yung karapat-dapat mabuhay. So bakit kinakailang takipan ang pagkatao ng Pilipino ng dignidad ng mga apo ng China? Nabuhay ba si Jose Rizal sa kanyang sariling dugo sa rehiyon ng araw na inilagay niya yung pangalan doon? Yan po ang ating tatalakayin sapagkat po tumagal na ng napakaraming taon ang revolutionary movement galing din sa Pujian. At kahuli-hulihan nga ngayon ay itong CPP, NPA, NDF na sabi nakikipag-reconcile kay Duterte. Pero si Duterte naman ay nakikipagkaibigan sa China at ginagawang national hero ng China dito sa Pilipinas ang People's Liberation Army na si General Yepe. Isang bautismadong inchik, na walang pinagkaiba kay Domingo Lamco, na galing din dyan sa Pujian. Na ito, si General Yepe, ay halos kaparehas ng tungkulin ni Jose Maria Sison. At sinasabi ni Xi Jinping at ni Duterte na ang may-ari ng Pilipinas ay Pujian ancestry at kabilang si Dr. C. Rizal. Okay? So, yan po ang dahilan. Kasi si Jose Maria Sison, isa po siyang professor. Hindi lamang sa University of the Philippines na ginawang bahay na o kampo. Naggarison na dyan yung mga anak bayan na ginawa ni Jose Maria Sison bilang propaganda or sinabing Democratic Front ng China dito sa Pilipinas o ng Communist Party of China dito sa Pilipinas. So, makikita natin na si Duterte ay nag-emerge bilang left wing ng PDP laban ni Aquino. Okay? Si Aquino na binigno na inapi daw ni Marcos. Okay? Inapi ng kanyang kapwa inchik. Okay? Inapi siya ng mga apo ni Limahong. Okay? So, apo ni Limahong at saka apo ng China, pare-parehas naglalaban dito sa Pilipinas. Kumbaga, yung isa pinapatalsik, yung isa iniluluklok. Okay? So, yun din namang mga nakikipaglaban na sinasabing left wing ng gobyerno natin, ay pumapatay ng mga Pilipino. Kasi Democratic Front nga sila.
Okay? At tinatawag nila yon na yung pagpatay ng Pilipino, no, ay panglulupig doon sa mga lumupig sa mga apo ng China. So, ang binabasa na natin ngayon ay national anthem at yung Mi Ultima Diyos. Alin ba ang tama? Yung national anthem ni Emilio Ginaldo o yung Mi Ultima Diyos ni Dr. Si Rizal? So, dito sa left side o sa right side, okay? So, sa kanan ng Diyos, okay? Kasi si Dr. Si Rizal, alam natin, di ba? May Diyos, okay? So, sa kanan ng Diyos, okay, ang salita ng Espiritu, okay, ng karunungan ng ating may likha. Kasi bawat tao, di ba, sinasabi natin, kaya sila nakakapagsalita, ay dahil doon sa breath of life na galing doon sa sinasabi nating Eden or lost Eden, no? So, si Dr. Si Rizal, ayaw niyang mawala ang Diyos sa Pilipinas. Kaya sabi niya, pinaghaharian tayo ng Diyos. So, natural, kung pinaghaharian tayo ng Diyos, ibig sabihin, nasa kaluluwan natin, nasa espiritu natin, yung buhay, yung breath of life na nilalang ng Diyos mula pa sa panahon ng pasimula ni Adan, nung tinakang ninuno natin, no? So, pinaniliwanag natin dito na napakalaga na kilalanin natin na mas mataas ang Diyos kaysa sa pamilya o sa dugo natin. Ano? At hindi mataas ang isang citizens sa isang bansa, no? Kaysa sa kanyang Diyos. At hindi mataas ang bansa kaysa sa Diyos. Kaya tumatawag ang Diyos, ang ating bansa sa ating Diyos. Laging ang Diyos. Kasi Diyos ang hari ng Pilipinas. At yan ay naka-record sa sinasabi natin, kung isusulat natin, ay sa okay. Sulat natin makakita ng mga kababansa natin, na hindi natin kababayan sila, kundi kababansa, kasi ang sinasabing bayan ay mga inchik, o yung mga Chinese Filipino, yun yung mga nagtatag na ang Pilipinas ay friendly state sa Apujian ancestor, or Apujian genealogy of the ancestors of Mr. Jose Mercado Rizal, okay, Rialunda. So, ang pinaliliwanag natin ay yung Pilipinong si Jose Rizal. So, si Pilipinong si Rizal, ang pinagbabasihan niya ay Diyos. So, ibig sabihin, ang knowledge na nasa kanya ay karunungang hindi galing sa kanyang ancestors, kundi karunungang nagmula pa doon sa creation. Hindi basta creation ng Eden. So, sa creation of region or space of time and distance. Okay? Measurement. So, ibig sabihin, yun yung creation of the measurement of distance or space, in heaven. So, ibig sabihin, yung sinasabing, gaano kaluwag yung kinaroroonan ng trillions of galaxies. Kung trillion man yan, o mas marami pa. So, doon sa galaxy, ay merong mga stars. And among the stars are yung ating sinasabi nating sun. So, sa region of the sun, meron tayong tinatawag na Eden, yung planeta natin. Okay? At sa planeta natin, may bansang Pilipinas. Yun ang sinasabi niya. So, kumbaga, ang Pilipinas ang nagre-represent sa buong mundo. Na ito yung kapirasong lupa na natitira sa Eden. Kasi karamihan na ang tao ay napunta sa relihiyon. Pag hindi Islam, Kristyanismo. Okay? So, ang sinasabing Eden, nilikha silang mga tao. Okay? Kasi ang tao ay anyo ng Diyos. Anyo ng mga anak ng ating Ama sa Langit sa buong kalangitan, sa region of the sun. Okay, nasaan ang mga anak ng Diyos? Sa region of the sun. Nasa loob ng reliyon, nasa loob ng ideolohiyang komunista. Nagkaintindihan ba ang mga reliyon sa dami? Sa Islam na lang, nagkaintindihan ba? Ang mga Muslim, hindi. Naglalaban din sila, nagbabaril lang sila, nagpapatayan sila ng Shiite at saka ng yung sinasabi nating Sunni, Sunni and Shiite, naglalaban sila, pero parehas ang Diyos nila na si Allah. So, hindi sila nagkakaintindihan. Kasi nga sabi nila na si Muhammad ay unlettered. Hindi siya marunong
sumulat at hindi siya marunong bumasa. Okay? Sa Biblia, o kaya sa Hebrew Scripture, kasi nangyari kasi, ang foundation ng kasulatan ay galing sa Israel. Okay? Nakasulat yan sa scroll. Okay? At sila ay nananampalataya ay doon sa synagogue. Okay? So, nung panganak yung Messiah in Israel, or yung messenger of our Father in heaven, sabing magsasalita sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang katawang laman sa gitna ng Israel, sa pamamagitan ng Espiritu, upang ihayag ang mensahe ng kaharian ng langit, ay nag-anyong tao. Ibig sabihin, nag-anyong tulad sa kanyang mga anak na mula doon sa beginning. Yan yung nag-creator na mula sa yung Alpha. Yung Alpha, nagmulo siya at the beginning. And then, hanggang sa kauli-hulihan ay nagpakita siya kung ano yung anyo niya sa Espiritu. Sa pamamagitan laman ni Abraham, Isaac, and Jacob sa binhi ni Haring David. Sa kaharian ni Jacob o yung bansang Israel. Ganun po yan. So, paano nagkaroon tayo ng church at saka gobernadorsilyo? Yun ang pinapaliwanag natin. Okay? Kasi, kumbaga, sinasala ang kamelyo, sinasala ang lamok, nilulunok ang kamelyo. So, ganun yung mga parisiyo at saka eskriba. Ganun ba yun? So, kung di ako nagkamali, baka yun nga yun. So, ibig sabihin, nasasalamin natin yung nangyari doon sa bansang Israel dito sa bansa natin. So, sa buong mundo, ganun din. Okay? So, nagpapatay sila sa pamamagitan ng reliyon at sila may kanya-kanyang army. Okay? So, kasi na-privatize talaga ang reliyon. Okay? Kasi yung doctrine ang dapat sundin. Hindi yung kautusan. Ano yung traditional belief, yung oral belief, yun ang susundin. Kasi masisira yung reliyon. So, pero bakit nagpapatay ng mga reliyon? Ganon din sa Christianity, mismo sa loob ng Iglesia ni Cristo, nagpapatayan. Catholic to Catholic, di ba? At sa kalye lamang, wala silang pagmamahal. Pag nagkatitigan lang, nagkainuman ng San Miguel or Ginebra, tapos na. Nandyan na si Angel at saka yung si Satanas na nakadrawing doon sa bote. So, yun ang sinasabi natin na pananampalatayang namamatay, nakakamatay. Yung pag hindi ka na naging tao, hindi mo na makikilala sinong kapwa-tao mo kasi bago ka maging kapwa-tao, ay magsanig ka muna sa isang reliyon at na kayo magkaintindihan ng panampalataya. So hindi yun ang sinasabi dito. Sinasabi natin, dito pa lamang sa bansa natin, dapat kahit sa logo, marunong tayong mag-interpreta. Kahit sa kausap natin, marunong tayong kumilala at gumalang at magrespeto. So, for example, ulitin natin, kasi muna medyo erroneous pa yung ating paliwanag dito sa logo. Kasi napakaganda nitong logo ng Pilipinas, At nandyan yung eagle, na hindi pwedeng tanggalin kasi siya nga yung nag-redeem, So, kasi dito, pag sinabing nag-redeem, binigay niya ang dugo, So, ilan yung binigay na dugo ng Amerika para tubusin ang kalayaan ng Pilipinas ng buong loob nito, di ba? 17,000 or more than 17,000 souls. Yun na andyan sa American Cemetery, di ba? So, dito, pag search natin yung American Cemetery, tanggalin na natin itong logo na ito ng San Miguel, kasi din nga yung gobernadorsilyo, andun yung simbahan. Okay? O yung government. Okay, sabihin natin, ito yung government, may cross dyan, di ba? So, yung Europe, okay? At saka yung simbahan, At saka yung gobyerno, ay nasa ilalim ng gobernadorsilyo. Kaya nga sinasabi natin, ang nasa tapat ng yung katedral ay bahay ng gobernadorsilyo. Okay? So itong gobernadorsilyo ito, nung magkaroon ng World War II, lumipat yan ay sa Malacanang. Okay? So, may istorya tayo dito. Tingnan natin. So,
lumalabas na ang namatay ay mga tao. O, di ba? Kasi tingnan nyo, di ba, itong mga DDS, yung mga DDS, yung mga Catholic Chinese, no? Galit na galit siya sa Amerika, no? Pero hindi nila alam na sila ay na-convert lang dito sa Pilipinas bilang Katoliko. May mga cross din sila. Nangunguros din sila. Di ba si Marcos nangunguros? Lahat ng mga presidente nangunguros. Nagsisimba dyan sa katedral. Di ba? Pero galit, bakit sila galit na galit sa Hudyo? Ano? Bakit galit na galit sila doon sa mga namatay na ito? Ano? Yung mga incheck, yung mga nagrarally dyan ng mga Catholic Chinese, no? May mga cross din sila, converted sila. So, lumalabas na yung mga Catholic Chinese na Katoliko, hindi naiintindihan kung sino yung Diyos. Bakit? Kasi ang nakikita lang nila ay yung kanilang dugo sa kanilang sariling laman. So, yung sinasabi natin ay, sino nga bang may dignidad sa Pilipinas? Ano ang dignidad ng mga taong nakalibing na ito? Bakit sila may cross na tulad ni Dr. Jose Rizal? Di ba may namatay na mga Hudyo sa Pilipinas para i-liberate ang Pilipinas, para palayain, no? Hindi para patayin ang mga Pilipino. So, magtataka ka, bakit pinapatay, no? Bakit pinapatay ng mga apo ng China mula sa province of Fujian, no? Pag hindi siya buwang pinadadala sa Pilipinas, pinadadalhan nila tayo ng drug lord. Pag hindi drug lord, pinadadalhan tayo ng mga nagnanakaw na kasaysayan ng ating bansa, na ginagawa nilang kasaysayan ng kanilang genealogy o lahi. So bakit ganun? Iba na ang kasaysayan natin. Hindi na yung totoo, no? At tayo ang pinagbibintangan na tayo yung mga oppressors, tayo yung mga barbarers, tayo yung mga alitin sa bansaan natin. Ha? At tayo yung tataniman ng mga iba't ibang ebidensya at kung anong mga kabalusobasa na bigyan tayo ng baril, padapain at patakbuhin kung walang baril. Yan ba ang sinasabing maging mundo ng Pilipinas? Yan ba ang sinasabing Pilipinas ay martyrdom place ng Fujian province? No? So dapat sa lugar lang, alam na natin, no? Tingnan mo itong sinasabi natin logo, ano? Kaya sinasabi natin, no? Napakaganda ng ginawa ng Amerika sa atin, ano? Pagkasihan mo, ito, buhok balahap, katulad ngayon, sa ni Duterte, ginawa niyang national hero ang buhok balahap. Kasi siya nga may hawak ng National Historical Commission Culture and Arts. So, ibig sabihin, kung ginawa mong national hero ng Pilipinas o ng China, ang buhok balahap sa Pilipinas, ibig sabihin, mahal mo ang mga mamamatay tao, mahal mo yung mga sinasabing mga Pilipino pa. Mahal mo yung mga nagmamasakir mo. Kasi ginawa ng national hero mga mamamatay tao at ang pinapatay ang mga Pilipino. So, ibig sabihin, hindi Diyos ang pinaglalaban nyo, yung patayin nyo, yung ancestors nyo, ang gusto mong ilagay tayo sa araw. Ano ba? So, iba ang sinasabi ng mga taong ito sa Bayang Magiliw. So, yung sabihin, invalid ang Bayang Magiliw. Hindi totoo. Ito ay no? Pinagbabayang Magiliw tayo, pero province pala ng Fujian ancestors ng isang trata, ng lahing mga kawatan. So, ngayon, hindi tumutugma. So, ibig sabihin, si Dr. Jose Rizal, hindi isang inchik. Okay, gusto lang nila magpatuloy yung sinasabing dynasty ng China sa Pilipinas at laging pagbibintangan ng mga Pilipino na walang dignidad. Okay, sabihin natin, gumawa tayo ng gobyerno. Maganda ang ginawa ng Amerikano. So, okay, re-interpret natin. Alam natin na ang region of the sun ay kung saan nandun ang star. So, which is tama, ano? So, nandun yung star, Luzon, Visayas, Mindanao, which is one country. So, ibig sabihin, itong logo na ito ay isang bansa. Okay, nagre-represent isang bansa, okay? At nasa taas yan. Okay, so ibig sabihin, ang puti ay sky. Ano? Nagre-represent ng sky, including the atmosphere.
So, tama ba? So, andun yung sun. Okay, andun yung sun. And then, nandun sa region of the sun, yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Ibig sabihin. So, itinaas niya. Itinaas niya ang Pilipinas para makita natin sa itaas ng kalangitan. Di ba sinabi niya, I die to give you life. No? I die under your sky. And in your enchanted land, eternal sleep. Sabihin na, sabi niya, oh, your health. Oh, how beautiful to fall to give you flight. So, ibig sabihin, namatay siya para iangat ang dignidad natin. Saan? Sa region ng araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So, yun yung nag-represent ng puti. Yan. Okay? So, alam itong blue na ito. Ano ba? Yung blue, nag-represent na ang buong Pilipinas, no? Ay nasa Sea of the Orient. Kaya blue. Okay? Ang Pilipinas ay makikita sa Sea of the Orient. Ibig sabihin, sa Sea of the East. Okay? So, ibig sabihin, tama ang pagkakapahayag, ano? So, nasa paragraph 4, no? Gusto niyo rin makita yung bansa niya, yung Luzon, Visayas, Mindanao, yung 7,641 islands, yung na stars na yan, ay sa dagat. Nasa dagat, di ba? So, yung pula. Ang pula ay nagsasagisag ng buhay, hindi nagsasagisag ng komunista. Okay? So, dito, di ba sinasabi niya na ang buhay ko ay sinuro sa bansa ko. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng itakas ang bansa. Hindi mo pwedeng ng tao. Ang kailangan mo lang ay suot sa Luzon, Visayas, Mindanao ang bansa mo under the sky of heaven at the region of the sun. Hindi yung punta ka dito, magtatayo ka ng kung anong Civil War mechanism. No? Napalalabasin mo ang mga tao dito. Yung sinasabing Eden ay lugar ng mga taong mamamatay. Hindi ba? Pag sinabing Eden, no? Walang taong mamamatay tao. Walang taong mamamatay. Kaibigan. No? Walang taong nangalipin. Walang taong mga alipin. Ibig sabihin tayo ay malaya. Meron bang Diyos na pumapatay? Na ginawa niya yung Eden. Na siya mismo ang papatay sa kanyang mga anak. Meron bang Eden na kung saan siya mismo ang nagnanakaw sa kanyang mga anak? Meron bang Eden na yung Diyos mismo ang ginagawang alipin? Ginagawang tagakulikta ng tax, tagakulikta ng mga bangkay. Ha? At tagabasbas ng mga tagabautismo ng mga mamamatay tao galing sa China. Meron bang Diyos na nagbabautismo sa makita ng espiritu ng mga mamamatay tao? Meron ba? Di ba? Pag sinabing Pilipinas, banal na lugar. Psalm 33:12, basahin ninyo mga pare. Mga pare, magsisi na kayo. No? So, pag sinasabing kaharian, ay kaharian sa rehiyon ng araw. Ibig sabihin, pag magpunta ka sa buwan, sasambahin mo ang Diyos mo doon. Pag pumunta ka sa Mars, sasambahin mo ang Diyos doon. Yung sinasabing region of the sun, kaharian ng Diyos na ating Ama sa langit. Hindi yung lalagay natin yung stars, yung region of the sun, yung Sea of the Orient sa loob ng simbahan o sa loob ng moske. Hindi yun. Pag sinabing tao, bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal mamiratang ng human identity, bawal nakawin ang identity ng bawat tao. Kasi yun ay anyo ng Diyos. Genesis chapter 2, verse 7 and 8. So, ibig sabihin, si Dr. Rosie Rizal, hindi pa mapasok sa qualification bilang isang inchik na dapat mamuno sa Pilipinas. So, itong mga inchik na ito na galing sa gusto mamuno, gusto agawin ng gobyerno ng Diyos sa atin. Okay, so ipaliwanag natin itong kaya po tayo nandito dahil para ipaliwanag itong logo, So, napatagal na tayo. Ang sarap talagang magmahal sa bansa. Okay, so ipaliwanag natin, So, sinasabi natin na yung sinasabi ng si Rizal na paragraph 1, itong
puti. Ano? May tatlong star, Luzon, Visayas, Mindanao, at siya ay nandun sa region of the sun o doon sa sky or atmosphere. Sama-sama na yan. Okay? So, kaya nasa center yung araw kasi nasa solar system tayo. Okay? So, sinasabing sky, tama yung sinasabi ni Dr. Si Rizal, no? Sa paragraph 8, no? Siya ay namatay para iangat, no? Tingnan ng ating bansa, ang Luzon, Visayas, Mindanao, sa kalangitan. Hindi ilalagay sa dugo o sa ideolohiya ng pagpatay. Okay? So, ibig sabihin, wala sa ideolohiyang ISIS, wala sa ideolohiyang Kristyanismo or komunismo ang sinasabing bansa natin. So, ibig sabihin, nasa kalangitan, nasa kaharian ng ating Diyos. Okay? So, ganun tayo itinaas ni Dr. Rosie Rizal. Ano? So, itong puti na ito, sinasabi natin na sky or logo or sinasabi natin region of the sun. So, yung sun, ito yung region, yung bilog na yan. Okay? Ito yan yung bilog na, yung sun, ito yung bilog na yan. Okay? Araw ang nire-represent niya. Sabi sabihin, ang buong bansa ay nasa region of the sun. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin na tatakpan mo itong region of the sun na ito noong presidential seal. No? So, at saka yung logo ng San Miguel Beer. At saka logo ng Mabaong Isda. Ano? So, hindi ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? So, ipapakita natin ulit. Tapos, mag-iistorya ka na ikaw ang presidente. Dapat alam mo ang kasaysayan. Hindi mo pala ma-interpreta kahit yung logo. Kahit itong hindi mo kilala. So, yung presidential seal, yung sinasabing Palasyo Gobernadorcillo, ipapakita natin ulit. So, ang ginawa dito, yung araw, tignan mo yung araw, yung liwanag ng araw na sinasabi ni Dr. Si Rizal dito, na dapat ang ating araw hindi magbabago ang kulay. Bakit lalagyan mo ng logo na merong dragon, no? Merong dragon na may kutsilyo. Yan pa ang dapat natin makita lagi, yung Tatsulok, yung China, yung Islam at Christianity. Hindi na yung Visayas, Luzon, Mindanao at yung China na lang pakikinggan natin. Star and Sun ng Islamic Bank. Star and Sun ng Communism. Star and Sun ng Catholicism. Silang tatlo na lang ba ang titingnan natin? Pagkatapos ang binabantayan lang dito ay yung kayamanan sa rehiyon ng araw. So dapat maliwanag daw. Kung yan yung ginto na yan, ay para sa buong mundo, ay di ibigay lahat. Hindi yung kayo-kayo lang. Kasi kawawa, naggigira na pare-pares naman pala tayong may krus, pati si Rizal may krus, bakit magpaparata yan? Di ba? So maliwanag na sinasabi ni Dr. Si Rizal na hindi yung cross ng komunista ang sinasabi niya na nakalagay sa kanya. Hindi yung cross ng Islam ang nasa kanya. Hindi yung star ng Katoliko o Roman Empire ang nasa kanya. Kasi ang pinapaliwanag niya ito. So, itong Amerika, yan ang pinariliwanag. Kaya sabi nila, in God we trust. So, meaning that they believe, Dr. Si Rizal, that the Lost Eden is our planet. And one of the country in our planet, from the primary region, along the equatorial line, ay Pilipinas. Yan, hindi natin matagpuan yung bawat tao kasi hindi na lang makita yung region of the sun sa loob ng reliyon, sa loob ng komunismo at sa loob ng Islam. Okay, so nagpaparatay ng mga reliyon. So, nandito ang Amerika dahil anti-terrorism talaga sila. Ayaw nilang may terorista. At yun ang pinaglalaban nila na magkaroon ng kapayapaan ang mundo. So, anong ginawa nitong mga oppressors na sinasabi nila sila ang biktima? Itong mga galing sa Pujian. Pinagbababato nila ang Amerika. Yung
nag-liberate sa Pilipinas. Okay? So dito, di ba, basahin natin itong lupang hinirang. So ibig sabihin, itong lupang hinirang, hindi natin nare-recognize yung mga taong kaibigan natin na banyaga. Ang nare-recognize natin ay yung mga mamamatay tao na papasukin sa Pilipinas, bautismohan sila bilang Katoliko at patayin ang Pilipino, maging Muslim man siya at maging Kristiyano man. Basta ang mahalaga, ma-infiltrate ang simbahan at saka ang ating sinasabi natin na mosque, ma-infiltrate at mag-convert na Catholic Chinese at Islamic Chinese itong mga secret society. So, wala mangyayari sa Pilipinas. O, anong nangyayari? OFW. Sea-based, land-based ang mga Pilipino. Walang bansa. Sino ang may bansa dito? Mga bangko ng Chinese Chambers of Commerce, mga bangko ng Islamic Bank, at mga bangko ng Europe. Nasaan ang bank natin? Philippine National Bank. Na kay Lusyutan. Na kay Henry C. Nando sa China Bank. O ano tayo? Wala tayong bangko. O ngayon, inihingan pa tayo ng Gobernador Silio ng tax. Yung Gobernador Silio na ito, yung mga nandito, ay involved sa pagnanakaw ng maraming pera, PDAP scam. No? Si Janet Lim na police, no? Ay yung mga ninanakawan ng dignidad, yung mga sundalo, yung mga militar natin. Matagal nang ninanakawan. So, wala na sa timpla. So, dako tayo, balik ulit tayo dito sa kasaysayan natin, na yung logo, doon naman tayo sa logo, di ba? So, itong blue na ito, ay, yun yung sinasabi ni Dr. Rizal dito na ang Pilipinas ay nasa Sea of the Orient. Kung di tama, di ba, yung Luzon, Visayas, nasa Sea of the Orient. Okay? Yun yung Jewel of the Sea, nasa paragraph 4. Yun yung sinasabi dito na Jewel of the Sea. Okay? So, pinaliwag natin na hindi dapat magtayo ng 9 dash lines ang China dyan. Kasi yung region of the sun ay hindi sa kanila. Okay? Pag-aari ng Diyos na hindi pwedeng angkinin ni Domingo Lamco. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay nagkaroon sila ng mekanismo sa pamamagitan ng national anthem na angkinin ang Pilipinas ng mga anak ng province of Fujian. So, ibig sabihin, from Henan, bumaba dito, yung mga sundalo, panahon pa ng Kastila, panahon pa ng Limahong, then si Domingo Lamco, at gustong agawin itong Perlas. Sabi ito, dagat ito, Perlas ito. Kung ito ay Perlas ng dagat. Hindi pwedeng ito ay Perlas ng dragon o Perlas ng Ichik. Sabi siya, Perlas ng dagat, nasa dagat ang ating bansa na tulad sa isang Perlas o mga Taclobo. Ang problema, itong Scarborough Shoal, punong-puno ng Taclobo, wala naman siyang sovereignty dito sa San Ildefonso, Bulacan. Bakit? Gustong sakupin ng Scarborough Shoal yung Pilipinas. Dahil lang lamang sa idea ni Emilio Aguinaldo na gusto niya gawing aguinaldo o regalo ang Perlas at saka yung rehiyon ng araw at saka yung 7,641 islands. Kasama yung sinasabi niyo si Rizal na sweet foreign friend, no? Gustong iregalo ng mga kabataan, makabayan, doon sa kanyang ancestors niyo si Maria Sison at saka ni General Yepe. Itong Perlas na ito, gusto nilang ibigay doon sa ancestors ng Communist China. Kaya yung si Rizal College, yung Jose Rizal University, tanggalin ang kanyang turo na si Jose Rizal ay isang inchik. Lahat ng university sa Pilipinas, yan sa Ateneo de Manila, sa University of the Philippines, sa University of Lyceum, hindi totoong inchik si Jose Rizal. Pilipino siya. Umigil na kayo. So, kakahiya lang kayo kasi, di ba? Nakakahiya. Na kayo mga inchik, pinaglalaban nyo, pinakikipagpatayan nyo, sabi nyo, api si Rizal, api si Aquino, si Duterte, lahat ng mga gobernador Sirilio na api sa Pilipinas. Pwede ba yun? So, dito, ang oppressor, hindi Pilipino.
Ito mga Gobernador Silio. Ano? So, ngayon, tinatakloban niya yung araw. Okay, so yung karagatan, gustong mapasa China, kaya naglagay sila dito ng 9 line at ipinain yung Scarborough Shoal. Nang umalis yung Amerikano, ang pumalit mga inchik. So, ano ibig sabihin nila? Papaltan nila itong logo na to ng CCP. Okay? At itong Gobernador Silvio, yun pa rin, sila Duterte. Kasi, ang tingin ni Duterte, sa mga Pilipino, kaibigan lang. So, minamanipula ni Duterte at saka ni Emilio Aguinaldo at lahat ng mga naging gobernador silyo ng Pilipinas na ang Pilipinas, ang Pilipino ay kaibigan lang. Ang mga public domain dito ay ang ancestors ng province of China. Kasi niloko nga tayo nitong gonggong na itong buwaka ng inchik na to. No? Itong inchik na itong manggagancho na gusto niya ang kinin yung araw, bituin at saka karagatan. Itong Domingo lang po na ito. No? At isinama pa niya na alam ba daw natin ito? Ito ba alam daw natin yung logo na may one eye pa? So, ginawa niyang membro ng simbahan. Kung siya ay membro ng simbahan, ang ibig sabihin pinatay siya ng simbahan. At tumayad siya, napatay. So, mali na. Nilagyan pa niya dito ng kompas si Dr. Jose Rizal. Drenowing pa siya. So ito, inedit na lang to. No? Meron bang Eden na kung saan yung anak niya sinugod yung Eden at pinagpapatay yung mga tao doon at sabi na gagawin kita ng monumento dahil ang dugo ng China ay banal. Meron bang ka doon? Na yung Diyos ay naging immigrant sa Chinese village. So, ito yung sindikato ito. So, napakalaking sindikato na maniwala kayo na ang sinasabi ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, ay hindi ito. At yung sinasabi ng inchik, no? Yung sinasabi nito, pwede bang magkaparehas doon sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal? So, yung dugo dito na sinasabi, hindi dugo ni Domingo Lamco, maliwanag. Na yung itong araw, yung Visayas at Mindanao, isinuko ni Dr. Jose Rizal na isang miyembro ng Secret Society dito sa dugo niya. Di ba? Maliwanag na hindi siya nagsuko ng bansa. Sabi niya, siya ay sumuko sa bansa niya. At hindi basta bansa ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas, kung hindi, bansa ng Diyos na tumatawag sa Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nag-create ng sky, ng atmosphere. Yung binapaliwanag dito, di ba? Yung nasa logo. Pero hindi niya create yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ito hindi siya, ang Diyos hindi nag-create ng dragon na papatayin yung mga tao at mayroon pang buntot ni Satanas. Di ba? Nag-create ba saka nakakita ng alaga sa aquarium? Sino ang church o simbahan o sinasabi natin munisipyo na nag-create nito na babantayan niya yung mga Pilipino at papatayin. Ganyan ba yung angel na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na katulong ng Diyos na tutulungan yung mga mamamatay tao para patayin dahil doon sa kayamanan. So, yun ang dito to. So, makatotohanan itong sinasabi ni Dr. Jose Rizal at hindi itong So, ibig sabihin, binubulag lamang ng Gobernador Silio ng Pilipinas ang daigdig na sila ay panig sa demokrasi. Kasi pag sinabing democracy, malaya kang manampalataya, no? Sa Diyos, hindi yung babantayan ka at papatayin ka. Yung sinasabi natin na simbahan, no? Uulitin natin, no? Hanapin ulit natin dito, ano? Habang tayo naghahanap, magpatugtog tayo. Tugtog tayo. So, masyado marami na tayong oras na nalalakbay, mga kapatid. Hanapin natin yan. Okay. Ito yung sinasabi ng history ng Palasyo ni Gobernador Silio. Okay? So, papaliwanag lang natin na yung Gobernador Silio ay nagbabantay sa Pilipino. Lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kung ano ang kanilang ginagawa.
May birth certificate ka, anong birth certificate mo? So, itong kasaysayan ng Gobernador Silio, ano? So, yung Palasyo de Gobernador Silio dyan sa may katedral ay kaharap ng Gobernador Silio o Palasyo ng Gobernador Silio. Government building siya. Di ba government, katapat ng simbahan, di ba sinasabi natin? So yung katedral, katambas ng Gobernador Silio lagi. Kaya yun yung namamahala sa Pilipinas, mga judge at mga kabisan ni barangay. So ibig sabihin, sa barangay, may ermita at merong barangay hall. Okay? Sa bayan, may simbahan at may munisipyo. Tapat-tapat yan. Sa capital ng Pilipinas ay merong tinatawag na katedral at merong Palasyo de Gobernador Silio. So, ang tungkulin ng Gobernador Silio, no, ay okay. Ngayon, sila rin namamahala ng Commission on Election, ano? Okay? So, ibig sabihin, manipulado ng simbahan, manipulado ng Commission on Election, manipulado lahat. Okay? So, ibig sabihin, hindi talaga makakaligtas ang mga Pilipino laging papatayin. Kung yan pa ang mamayani at parang ganyan uli ang nangyayari, di ba? So, okay. So, bahay ito ng Gobernador General noong panahon ng Spanish colonial era. Okay, so ito winasak na ng Amerika at tinigyan tayo ng independence at saka yung Bill of 1902. Kaya every time na may Gobernador Silio na namumuno sa Pilipinas, anong ginagawa? Nakikipag-usap lagi sa Amerika. Kasi nga 17,000 soul ang namatay. So ibig sabihin lahat ito nakikipag-usap sa Amerika kasi sila ang nagbigay sa atin, ng Amerikano, ng kalayaan. Nagkaroon ng Bill of 1902. Okay? So, maliwanag na napakabuti ng Amerika sa atin. No? Napakaganda ng kanilang ginawa sa ating buhay. No? So, pinalaya tayo sa pamamagitan ng dugo nila. Ano? No? Yung dugo nila ang nagbuhis ng buhay para makalaya tayo dito sa Gobernador Silio. O, sa makatuwid, ibig sabihin, dapat hindi na nagpapangsyon ang Gobernador Silio system at ikakalabos ang mga Pilipino na gustong lumaban at ipagtanggol ang kanilang lupain. Kasi ang pinag-uusapan dito, pag sinabing Gobernador Silio, sila yung nagpatupad ng land reform program. So, ano nangyayari ngayon? Yung mga in-check, nakita mo, ang daming inaagawan ng mga lupa. Lalo na yan si Villar, isang Pujian Chinese. Si Manny Villar, yung mag-asawa, si Cynthia Villar, no? So, mga Pujian Chinese yan. So, gumagawa sila ng kung anong project para sa SM at saka para sa kay Lusutan. At lahat ng mga namimiki ng kasaysayan na mga membro ng mga Marcos family, membro ng mga kawatan, ng mga oligarch na sinasabi na nag-exist pa nung during colonial period ng Spain. No? So, ngayon, yung Gobernador Silio, nagkaroon ng lindol noon, no? Nasira yan. So, bakit nasira? Galit yung Diyos eh. Kasi hindi naman silang lumikha ng Pilipino. Yung simbahan ay hindi lumikha ng Pilipino. Sino lumikha? Di ba yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na Diyos? So, yung mga Katoliko, may cross din. Di ba? At itong mga Amerikano, meron ding cross. Bakit naglalaban ang cross sa cross? Yung cross ng Amerikano at cross ng simbahang Katoliko, naglalaban. Ang mga tao naglalaban. Hindi ba? So, anong kalayaan kung lahat tayo may cross, nagpaparatayan? Okay? So, yan ang sinasabi natin na ang nakikinabang sa kaluluwa ng tao ay simbahan lang. Lagi. Okay. Yung mga namamatay, nag-away-away, yung mga anak ng simbahan, anak ng churches o anak ng moske. Okay? So ngayon, eto na. So ngayon, nung naglindol noong 1863, nasira siya. Sinira siya ng Diyos, di ba? Ngayon, lumipat yan sa Malacanang. Okay, kaya yung logo, nakikita na natin ay sa Malacanang. Yung ito, sabi, the first left president, saan ba siya galing? Sa Pujian.
At member siya ng sinasabi nating PDP Laban. Sila Aquino rin. Okay? So, yan ang nakaharang doon sa sinasabi nating logo. Yung ano ng demonyo. Ha? Na gusto niya, ngayon, ayaw na niyang maging gobernadorcillo o under doon sa sinasabi nating God. No? Kasi tayo, pag sinabing under God na tayo, binigyan na tayo ng kalayaan ng mga Amerikano. Kaya nga nangamatay, nagkaroon tayo ng bansa ay dahil sa Amerikano. Dahil sabi no si Rizal, kaya sila nakikipaglaban, nagbubuwis ng buhay, ay para hingin ang bansa. At hindi ba bansa, bilang bansa ng ating ancestors, kundi bansa ng ating Diyos. Di ba? So, yan ang dahilan kung bakit merong American Cemetery dyan sa Fort Bonifacio. Okay? Ang nangamatay dyan ay hindi lang mga Pilipino, hindi itim o puti, kundi nangamatay yung mga Hudyo, namatay para sa atin. No? So, kita mo, iba yung symbolism ng Hudyo dito, di ba? Yan, hindi cross, di ba? Kasi ito yung synagogue. So, sa synagogue, mulang Lucas 3:38, reverse ninyo ng basa hanggang 23. Yan yung synagogue. Hanggang doon, yun yung mga tao, tribo ng tao, hanggang bansa ni Jacob, bansa ni Israel, ito. Di ba? Ito, bansa ng Israel. So, nagkaroon ng common era, nagkaroon ng Christianity doon. After ni Jesus, may silang. After na pumunta doon, yung gobernadorcillo ng Roman Empire, nagkaroon na ng mga cross. So, ibig sabihin, itong nauuna na ito, ay siya yung Star of David. Ibig sabihin, si Jesus pinanganak bilang tao sa angkan ni Haring David. At sa rehiyon ng araw, sa angkan ni Haring David. Okay, tayo naman sa rehiyon ng araw, sa angkan ni Iber o ni Shem. So, dapat ibalik natin yung kasaysayan ng tao, hindi kasaysayan ng reliyon. Kasi kung ang nagpapatay ay mga Katolik sa Katolik, di ba? Yung Europe, Katolik din siya. Sinong kalaban nila? Di ba Amerikano? Amerikano at Hudyo, kalaban ng Katolik doon sa Roman Empire. Natalo yung Roman Empire, kaya ang natira, gobernadorcillo. So, ganun ang nangyayari. Ay ngayon, babalik na naman yung gobernadorcillo system at nagbabanta na naman itong China naman ang nagbabanta sa atin. Ang problema nga, itong gobernadorcillo at kapartner ng Catholic Church natin, binabautismuhan yung People's Liberation Army para yung dugo ni si Rizal gawing puhunan ng Communist Party of China. So, tama ba yun? Eh, di po kayong mga pare na nagbabautismo dyan kay Domingo Lamco, kay, sino yun? Yung Lucio Tang. Ano yun? Kawatan? Kawatan ba o Lucio Tan? Lucio Tan. So, yung si Lim Mahong, si Janet Lim Mahong na pulis, at itong si mga Aquino, na nagdadala ng mga bangkay at mga yung monumento ng Chinese ancestry sa Pilipinas, hindi yan ang nakalagay sa rehiyon ng araw. Hindi nyo pwedeng gawing ebidensya yan, yung mga bangkay ng mga apo nyo, bangkay ng politicians sa Pilipinas. Dahil ang sinasabi sa Pilipinas, ito ay Eden, lugar ng mga taong naniniwala na may Diyos. At yung Pilipinas ay hindi mga taong bayan. Okay? Tao ng bansa. Yung laging sinasanay tayo, magandang gabi bayan. Okay? State of the nation. Magrilaw na bayan. Yan ay pangluloko. Mula pa noong June 12, 1898. Kaya kahit magdimandahan tayo, sabihin ko sa iyo, mauubos ang Chinese immigrant sa Pilipinas. Babalik sila sa lineage of ancestry. Ang sinasabi natin, doon tayo galing sa breath of life of God. Hindi tayo sa lineage of ancestry. Sabi sabihin, pinagpatong-patong na katotohanan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na hindi tayo galing sa gobernadorcillo, hindi tayo galing sa church, hindi tayo galing sa mosque, hindi tayo galing sa communism. Galing tayo sa Diyos, sa rehiyon ng araw. Kaya magtino na kayo, Huwag na kayong mag-piracy ng identity ng tao kasi pangit, Hindi pwedeng habang panahon ay meron tayong piracy of genealogy of mankind na isasalin natin lahat ng genealogy o lahi ng tao galing sa reliyon. Magbabanggaan talaga ang mga Kristiyano sa Kristiyano.
Islam sa Islam. So ngayon, balik tayo doon sa Gobernador Silva. No? So, hindi na yung sinasabi natin na American logo yung nakikita natin. Ano? Hindi na yan. Ito. Yung sinasabi natin. Balik tayo. Okay. Hindi pa ba? Ang sinasabi natin, itong logo na ito, kaya ito nandiyan sa lahat ng embassy natin. Kasi pinakikita natin na tayo ay na-liberate ng Amerika sa dagat ng malayong silangan. So, ibig sabihin, ito yung Sea of the Orient, na-liberate tayo ng Amerika. Yun ang meaning dyan. At yung mga Pilipino, ito yung pulang ito, at dugo ng mga Amerikano, dugo ng Hudyo, dugo ng mga itim na lahi, brown na lahi, isinuko nila yung buhay nila sa bansang Pilipinas. Bakit? Mahal nila ang Pilipinas bilang nilikha ng Diyos, bansang nilikha ng Diyos. Kaya nakita nyo, kayong mga Russian, napunta sa Pilipinas, nagbibigay pugay kay Dr. Jose Rizal kasi kilala mo yung bansa mo. Saan ka namatay? Hindi yung saan ka papatay. Dadayo ka dito sa Pilipinas para magpugay ka, magbigay ng bulaklak. Pero ang nasa utak mo, isinuko ng China ang Pilipinas doon sa kanyang sariling dugo. Mayroon bang ganong kasaysayan? Hindi ba kamang-mga niya nando sa Catholic Church o sabihin sa Catholic schools na tuturo mo na si Rizal ay tinatay ng Diyos sa kanyang garden? Pagkatapos, ibabautismuhan mo ang mga People's Liberation Army para nakawin ang buhay ng mga Pilipino for how many years? No? From 1594 to 2021, pinapatay pa rin ang Pilipino at sasabihin mo, walang dignidad ang Pilipino kahit sa libingan. Di ba? Walang dignidad ang bawat tao na sinilang sa buong mundo. Anong klaseng simbahan tayo? Anong klaseng mosque tayo? Ang mahalaga sa inyo, kung sinong mapapapasok niyong dayuhan sa Pilipinas para magkaroon ng reconciliation, gagawa kayo ng gira at sasabihin niyo, meron kaming ipipresent sa inyong leader na ito ang nagre-representa dyan at sila ang mamumuno sa Bangsamoro at dito naman sa Bangsa Kristiyano. Meron bang sinasabi si Jose Rizal na ganyan? Na siya i-inchik na pinaghahati-hati niya ang Pilipinas at binibigay niya sa Islam, binibigay niya sa Katoliko, binibigay niya dun sa Europe. Meron bang kalayaan na ganyan? Yan ba yung June 12, 1898? So sa madalit sabi, may maskara na naman tayong tatsulok. Ano ba? So, yun ang sinasabi natin na napakabuti ng Amerika sa atin, no? So, dapat puhuin na talaga ang mga church at saka simbahan. Manitili na lang tayong tao na nananampalataya na ang bansa natin ay wala sa loob ng mosque, wala sa loob ng simbahan, kundi nasa isang kaharian, nasa Matthew 6:9 to 15. Ano ba yung nasa Matthew 6:9 to 15? Hindi ba? Basahin natin. Di ba hindi yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Nabagal po kasi ang ating computer, no? Kasi nakita nyo nag-load siya, no? So, ibig sabihin na napakabisa ng word, ano? Pag sinabing word, yan yung spirito, yun yung wisdom, yun yung buhay, ano? Yung breath of life ng Diyos yung sinasabing the word, no? Kaya kailangan, kilala natin, alam natin yung mga salita natin. Kung hindi natin maintindihan yung salita natin, hindi tayo bansa. Sinabing salita, ibig sabihin, salita yan ng mga bansa, ano? So, yung sinasabing nating Matthew 6:9, no? Ay, babasa natin, Matthew 6, okay, 9. So, tayong mga pare, mga pastor, ano, yung sinasabi natin, na Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Di ba yung sinasabi ni Jose Rizal ito? Di ba? Ang sabi niya, Ama naming nasa langit, no? Okay. Sasayan natin sa Tagalog para maintindihan natin.
Okay, kasi kailan magkaintindihan tayo ng salita, no? Sabi ko, Ama naming nasa langit. Diba? Sambahin nawa ang pangalan mo. Diba? Dumating nawa ang kaharian mo. Diba? So, yung kaharian niya, ano ba yun? Simbahan ba yun? Mosque ba yun? Yung ba ay communism? Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, di ba? Langit, di ba? Yung langit, oh. Region of the sun. Ngayon din sa lupa. Nasaan yung lupa? Nandun. Pag sinabing Eden, lupa yan. Hindi yan church, hindi yan simbahan, hindi yan communism. Pag sinabing lupa, yun yung pinagmulan ng tao, yung katawang laman. So bakit sisirain natin yung katawang laman ng tao? Dahil ang katawang laman ng tao ay image of God. Di ba? Yun ang sinasabi ng Sir. So dapat dito sa mundo o sa Pilipinas, walang mamamatay tao, walang gobernadorsilyo, walang simbahan na nagtuturo ng kung ano-anong kautusan at nagbabautismo na ng People's Liberation Army. Domingo Lamco o si Maria Sison at itong si Duterte, yung mga Chinese Filipino na nagmula din noong 1594 na walang ginawa kundi pumatay. Pinatay si Gatandres Bonifacio, pinatay si Juan Luna. Ay, anong klaseng revolution to? Dapat revolution ng life, hindi revolution ng mga patay. Oh, di ba? Sasambahin natin ang China dahil pinagmulan daw ni Jose Rizal, kasabay ng virus. Pinagmulan ni Dr. Jose Rizal, kasabay ng mga pirata. Pinagmulan ni Jose Rizal, ng dugo ni Rizal, pero kasabay siya ng mga plunderer, ng money launderer, ng RCBC, ni Luciuta na nagnakaw ng $900 million. Di ba? Yung ba ang kaharian na mayroon bang mga anak ng Diyos na ninakawan niya yung mga tao sa Garden of Eden at pinalitan niya yung Garden of Eden, ginawa niyang Chinese Garden. O, tsaka yung mga yung Pilipinas, ginawa niyang Chinatown. O, magiliw. Hindi dadating na. Ang sabi dito, dumating nawa ang kaharian mo. Ano ba yung sasabing kaharian? Diba? Kingdom. Oh, blessed is the nation whose God is the Lord. Di ba? Eh kung ang Diyos mo ay hindi ang Panginoon, ay mali na. Di ba? Kundi ang komunismo, ideolohiya na yan. Ideolohiya ang kumapatay. So hindi natutuo yun na hindi na nagpa-pattern yan sa Jesus Christ o kay Isa o doon sa kay Domingo Lamco. Kasi si Domingo Lamco na mamangaral din na siya ay Kristiyano. Di ba? May cross din siya. Di ba yung ating reliyon, may cross, nagpaparatayan ng mga tao? Ano ba? Kalooban ba ng Diyos yun? Nagparatayan. Walang Diyos na pumatay ng tao. So, ibig sabihin, bakit papareto ang mga apo ng China at bibintangan ang Pilipinas ay martyrdom place ng Pujian Village na may idolihiyang komunista na ikiklaim yung bangkay ng si Rizal at lalagyan mo ng lolo si Rizal at lolo ni Adan doon. Meron bang lolo ni Adan? Si Adan? Meron ba? Wala, di ba? So, yun na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, hindi yan. Nagagamitin mo itong People's Liberation Army at sasabihin mo, nananalangin yan sa Diyos habang ninanakaw yung karagatan, yung rehiyo ng araw, ninanakaw. Tama ba yun? Oh, sabi dito, kalooban ba na patayin mo yung mga tao sa Garden of Eden o sa buong planeta? Oh, sabi ko, ibigay mo sa amin yan ng aming kakanin sa araw-araw. O di ba? Kahit yung pagkain natin ngayon, hirap na hirap tayo dahil sa pandemic, sa COVID. Oh, walang SAP, Special Amelioration Fund. Wala. Kinuha, ninakaw ng Gobernador Silio. Oh, walang pampagamot. Oh, dahil diyan sa virus ng Wuhan virus na ginawa ng China. Anong klaseng Rizal yan? Na may pananampalatayang pumapatay. Oh, sabi dito, bibigyan tayo ng pagkain. Eh, anong kinukuha ng China? Kinukuha tayo ng dagat. Wala tayong isda na makain. Araw-araw, nakabantay sila dyan sa Scarborough Shoal. So, hindi na si Rizal ang pinag-usapan natin. Komunismo na. Masama ang komunismo. O kaya hindi totoo yung Marcos na yan saka lahat ng nandiyan sa Gobernador Silio.
Ano sabi pa? Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Isipin, mahirap, binibigyan tayo ng utang. Ipinangungutang tayo, pinangungutang sa China hanggang tayo sa malubog. At sasabihin, may utang tayo doon sa China dahil nagpadala silang shabu at namatay ang mga Pilipino. May utang tayo sa China dahil nagpadala silang drug lord. Dahil kinakailang maraming mamatay ang mga adik. Pumatay ng mga adik. Okay? Mahal natin itong People's General JP para patayin ang mga Pilipino at taniman ng ebidensya at sabihin kayo ay mga pumatay sa apo ng inchik. Iyon ba yung history na sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Ipatawad mo ang aming utang, ipinangungutang tayo. At tayo ay ninanakawan ng tax, tapos ipangungutang. Magkakaroon ng poverty project, tapos ipapangutang, magbabayad ang mga tao, ang mga Pilipino, ang mga normal na tao. Sisingilin pa ng tax. Gaya naman namin nagpapatawad sa may utang sa amin. Maraming utang ang China dahil maraming ninakaw, tapos tayo ang magpapasalamat. No? Yung mga inchik, napakaraming utang dito. Nabuhay. 52 years niyang pinagpapatay ang Pilipino after World War II. At during American period at Japanese period, pinagpapatay niya ang mga Pilipino. At during Spanish period, pinagpapatay niya ang Pilipino, nilalimahong. Anong klaseng dugo ni Rizal meron kayo? Yung panahon ng noong 1594 hanggang mamatay si Dr. Jose Rizal. Ilan ang pinagpapatay nyo? Diba sinusulat ni Dr. Jose Rizal dito na dapat yung mga kaibigan niya na nasa bahay, line 2 of paragraph 14, hindi nyo dinudukot, sinasummary execution, at di nyo pinapadalhan ng riding in tandem. Hindi ba? So yung mga Katoliko ng Pilipino, bakit hindi nakikita yan for how many years? For almost 2021 years, hindi nakikita kung sino yung mga salot na maraming pinapatay. Panahon pa sa Israel hanggang sa Pilipinas, maraming pinapatay. Meron bang Diyos na ganyan na pumapatay, hinahayang mamatay sa mga drug lords, sa mga magnanakaw? Binanakawan ay mga mahihirap. Meron bang kaharian sa langit na ganyan? Meron bang Eden? Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Nagpo-protesta siya. Kailangan magkaroon kami ng bansa at ng mga bahay na walang dudukot at papatay sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. Ano ba? Yun ang sinasabi niyan. Kaya kami lumalaban. Paragraph 2. Kaya mali yung PDP laban. Yung PDP laban, ang pinaglalaban ay yung papatay. Yung mga inchik na binautismuhan galing sa Pujian at nag-invite ng People's Liberation Army at nagdala ng mga national hero ng China sa Pilipinas para yung national hero ng China ilagay doon sa rehiyo ng araw at sasabihin ay doon ipinako ang Diyos sa rehiyo ng araw dahil sa mga monumento ng inchik. So ang tawag dyan ay cover up. Isang malaking insulto sa Pilipinas. So huwag na kayo magsuot ng barong Pilipino, barong Tagalog. Magsuot na kayo ng pula lagi, parang si Santo Claus. Si Aguinaldo. So, hindi yan ang sinasabi. Hindi kayo ang tao sa Pilipinas. Taong bayan. Taong bansa ang nandito. Kasi, pag sinabing bansa, nation, pinagpapala ng Diyos ang isang bansa. Okay? Pinagpapala, mapalad, binibiyayaan ng Diyos na Panginoon. Sino? Yung mga taong tinitingnan ang kanilang bansa ng hari ay Diyos. So, ibig sabihin na na pinipili. Sinabi, basahin natin sa Tagalog. So, pinili daw ng Diyos na ganang kanyang sarili ang isang bansa na ang Diyos ay siya, yung Panginoon. Sa dito, blessed is the nation whose Elohim is Yahuwah. Pagpalain daw ang bansa ng Diyos ay si Yahuwah or siya. Hallelujah. I am that I am.
At yung mga taong pinili, ay kanyang tagapagmana. Okay. Tagapagmana ang mga sinasabi dito ni Dr. Jose Rizal. Pag sinabing pili, tagapagmana. Diba? Chosen, pili. Yung I, one combined word, chosen inheritance. So, dapat, kung anumang kayamanan nasa Pilipinas, ibigay yan sa Pilipino, ibigay sa buong mundo, kung hindi sa Pilipino yan. Yun ang sinasabi doon. So, we are chosen people. We understand our dignity kahit pa sa langit. Alam natin yung dignidad natin. Hindi yung, ang alam natin dignidad, yun lamang sa Quran. Ang alam natin dignidad, yun lamang doon sa Bible. Ang alam natin dignidad, yun lamang nandun sa loob ng komunismo. At pagbibintangan natin yung Pilipino, pinatay nila si Jesus, pinatay nila si Allah, pinatay nila doon si ano. Ang dami nilang pinatay. Ganun bang ganun? Kasi ang pinapatay mo dito ay yung Diyos na lumikha sa Pilipinas. Pagka patuloy niyong pinanindigan na ang nasa Pilipinas ay mga alipin, ang nasa Pilipinas ay mga taong dapat patayin, ang nasa Pilipinas ay mga oppressor. Yan dapat lang ipagpapatayin. Pino mo ganun? Di ba ang pinaglaban ng Dr. Rizal, bansang walang mamamatay tao? Kasi nga Eden. Hindi yan Chinese garden. Yan ay Eden. Ibig sabihin, a country at the Orient, at the Sea of the Orient, at the Sea of the East. Di ba? Yung maliwanag na sinasabi natin ito. Ha? Yan yung sinasabi ni Dr. Rizal. So, pakita natin dito sa isa. At na magising itong mga inchik na ito, na hindi sila yung sinasabi na blessed nation. Because ang sinasabing communism ay based on worshiping ancestors. Kaya yan si Aquino, pumunta yun siya sa amin. Nagsamba doon sa Hongyan Village. Basahin, i-search nyo sa internet. Aquino's Visit, September 1 to September 3, 2011. Dalawa ang video niyan. Yung nagsusumbong siya doon sa People's Liberation Army, governor sa Xiamen, na si Rizal pinatay na apo ng China, apo ng province of Fujian. At ang lolo niya ay naandun sa Xiongqi Village. Yan ang ginawa ni Benigno Aquino III, yung kamamatay lang na witchcraft historian na kasama ni Marcos sa pagpapatalbuhan. Sila lang naman nagpapatalbuhan. So, dito, Diyos ang nag-aari, hindi mo dapat patalbuhin at palitan ng Chinese ancestors na yung sinasabing Eden ay galing doon yung ancestors ni Kayinan sa Eden. Tapos wala ng trace of ancestry. Kasi nasa loob, ang lahat ng genealogy, wala doon sa Catholic, wala doon sa Muslim. Nasa loob ng communism. Pero nananampalataya bilang Katoliko, nananampalataya bilang Muslim. Ang gulo, di ba? So, ito ang sinasabi ng si Rizal na ang sinasabing Eden ay itong buong planeta. Kaya lang, meron siyang bansa sa planetang ito na makikita mo sa region of the sun. No? Okay, so pag sinabing region of the sun, yun ay okay. So, solar system na kung saan, no? Na makikita mo ang Pilipinas sa isang planeta. Na hindi mo siya makikita sa dugo ng inchik o sa sinasabing northwest direction or southwest direction of the compass based from through north observation. Nagagamit ka ng bearing. Hindi yun. Ang sinasabi ng si Rizal, gamitin mo mga celestial bodies, gamitin mo yung grid lines or sinasabi nating yung mga yung measurement of time, distance in space. Pag sinabing measurement, distance in space, yan yung grid lines na nagsisimula dyan sa prime meridian. Diyan mo makikita ang Pilipinas. Sabi niya, 120 degrees east of the prime meridian. At ngayon, saan dito? Halimbawa, sabihin natin dito, So, ito po, basahin nyo, Ito yung latitude ng longitude. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin prime meridian, diyan nagsisimula yung dagat ng silangan. Okay? Kasi ito,
mga dagat sa silangan yan. Kaya lang, saan yung dagat ng malayong silangan o orient? So, ibig sabihin, magsisimula ka sa primary dyan. So, ibig sabihin, alam na ni Dr. Jose Rizal kung ano yung primary dyan. Ano yung sinasabing equator nung nabubuhay siya. So, ibig sabihin, itong si Limahong at saka itong si Domingo Lamco, isang bangka ang sinasakyan, pero hindi nila alam kung ano yung Eden. Akala nila, garden or Chinese garden ng Chinatown. Di ba pagkadami-daming Chinatown? So, ibig sabihin ng mga Chinatown, ang pinaka-mother ng Chinatown ay naandyan sa Pilipinas. Yan ang pinagyayabang nila. Ngayon, anong nangyari dyan sa Chinatown? Hindi marunong magsukat kung nasaan yung primary dyan. Yung sinasabi, saan nagsimula yung Sea of the Orient? Nagsimula ang Sea of the Orient sa primary dyan. Pag sinabing Sea of the Orient o sinabing Orient, okay, ang Orient, sinasabi natin na silangan. Di ba? Ay, dito, lahat, half of the earth is silangan. Half of the earth, another side, in the opposite side, ay kanluran. So, from the primary dyan, 0 degrees longitude along the equatorial line, patungo dito sa 120 degrees, doon mo makikita ang Pilipinas. So, ibig sabihin na pinagbabasihan mo ay hindi lamang yung sinasabi natin na position na kung saan ka tayo. Ibig sabihin, pati yung oras. Ilan yung space of time galing dyan sa primary dyan, going to the east. Di ba? 8 hours from the primary dyan. Ang equivalent niyan ay 120 degrees. So, ito yung sinasabi niya. So, kung susukatin natin yung punduhan ng Pilipinas, at ito, lalagyan natin ng bilog dyan, So, isa example lang na meron tayong teritoryo, So, ngayon, drawingan natin to at alamin natin kung ano ba yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So, ang sinasabi ni Jose Rizal na Region Desan, kailang maintindihan ng mga nilalang ng tao para hindi sakupin ang Pilipinas kasi pag sinabing Region of Desan, walang nakasasaklaw dyan. Kailangan dyan ng international law. Okay, so meron tayong Region of Desan na hanggang dito lang. Ano ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Okay. Di natin sakop ang Palawan. Okay. Sabihin natin, dito tayo maguguhit. So, dapat hanggang dyan lang ang territorial sovereignty mo. Okay. Ulitin natin. Patugtog mo muna tayo. So, ibig sabihin ng Region of Desan, okay. Meron ka mga political boundaries. Yun ang sinasabi dyan. Na ang pinagbabasihan mo ay grid lines of the earth. So, for example, napagkusunduan natin na ang teritoryo ko ay dito, sa may pag-itan ng Taiwan, ay hanggang dito lang. Okay. Hanggang dyan lang. Okay. Okay, dito sa south ng Pilipinas, ay hanggang dyan lang sa may Ikis. Sa east ng Pilipinas, o sa may Binham Rise, hanggang dyan lang ang Ikis. Yung sinasabing Pearl of the Orient, dinilugan ni Dr. Jose Rizal kung ano yung nasa saklawan niya na dapat kanya lang na papayag ang ibang bansa. Kasi yung ibang bansa, may Region of Desan din sila dyan na hindi pwedeng angkinin. So, pumasok doon yung on-clause. So, pasok pa rin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa international law o sa law of the sea. So, ibig sabihin, pag susukatin natin itong north na to, dito natin papakita kung matalino ng inchik. So, ito, okay, ito, ilan lang sukat nito sa Region of Desan? 20 degrees, 33 minutes, and 121.23. So, yan ang boundary niyan. Hanggang dito ka lang ang Pilipinas, hindi na pwedeng lumampas doon. Iba na ang latitude at longitude niya. So, dito sa south, hindi pwede, yung Ecuador, hanggang dito ang teritoryo niya. So, ang Ecuador at saka Pilipinas, pwedeng magkasundo sila sa 3 degrees north, 52 degrees, 3 degrees, 52 degrees, 3 degrees, 52 minutes, 10 seconds north of equator. Yan ang boundary nila. Yan ang sinasabing Region of Desan, hating kapatid. O dito sa Sea of the Orient, Okay, sa Sea of the Orient or Sea of the Western Pacific Ocean, ang sinasabi diyan ay 13 degrees, 14 minutes, 25 seconds north
of equator. Okay? So, galing sa prime meridian is 114 degrees, 22 minutes, 30 seconds east of equator. So east of prime meridian. Okay? Or east longitude. Ayan sinasabi dyan. So, hanggang dun lang. So, yung sinasabi dito na, piki na to. Itong sinasabi ni Kiyenan. So, piki si Kiyenan. Hindi siya totoong tao. Hindi siya marunong magbasa ng mapa eh. O, burahin na yan, sabi ni Dr. Jose Rizal. Sunugin nyo yung hindi ko karunungan. Kasi hindi naman yun ang dapat ninyo ituro sa mga kabataan. So, ibig sabihin, ang kabataan makabayan ay hindi kinabukasan ng araw. Okay? Walang kabataan makabayan na nasa araw. Merong kabataan ng bansa na nasa rehiyon ng araw, pero walang taong bayan. Ang tao, ang bayan, di ba? Walang ganun. Dapat ang tao, ang bansa, di ba? Ang sinasabing may bansa ay yung Diyos. At yung mga tao doon may bansa. Di taong bansa, di ba? Sino bang taong hindi nanggaling sa Diyos? Di ba? Lahat ay nanggaling. Basahin nyo, kasi Katoliko rin naman kayo. Kayo mga People's Liberation Army dyan. Look, mga cross din na kayo. May cross na rin kayo. Nag-convert kayo, di ba? Lucas 3:38. Di ba? Anong sabi dyan? Lahat ng bansa, ito, basahin natin to. Genesis 10:5. Di ba? Ano sinabi? Lahat ng bansa, ay galing sa Diyos. So, lahat, diba galing kay Adan, bansa. Nanganak siya ng mga bansa. Ayan, At yan ay mga tribo ng tao. Okay, so yung tribo na yan, nagkaroon ng mga islands. Islands of nation, di ba? Ito, Islands of nation, China. Island of nation, Pilipinas. So, ibig sabihin, huwag kang magtatanggal ng salitang bansa. Hindi mo pwedeng pakialaman yung bansa ng Diyos. Bakit? Ang mga Aquino, ito yung mga taga dito tinanggal niya yung 1973 Constitution, tinanggalan tayo ng national territory, at